police officer detains a person without a warrant and without charges, which human right is violated? Ano sa tingin ninyo ang ano dito? Okay, may nagsagot na. Sabi ni MJ, letter B daw po. Okay, right to due process. Tama nga ba? The answer is indeed correct. So tama kayo ni Emil at ni Leia. Letter B as in boy, right to due process ang tamang sagot. So tandaan ninyo ay hindi kayo pwedeng basta hulihin ng walang warrant. Ang warrant, ang nag-i-issue po nito ay huwes, at ito ay maaari lamang niyang i-issue kung merong posibleng ebidensya laban sa iyo. Kaya ikaw ipinapahuli sa isang partikular na felony or krimen. Ano po? So, saka lang po may issue yung warrant. So, sa pag-i-issue ng warrant, babanggitin sa iyo yung Miranda rights ng police at sisiguraduhin ikaw ay merong representante sa husgado na maglilitis sa iyo. Yun yung tinatawag na due process. Now, paano naman po kapag caught in the act? Ano po? Halimbawa ay hinabol siya ng pulis dahil siya is snatcher. Hindi kailangan ng warrant doon. Ano po? So, ang kailangan lang po ng warrant ay yung mga reklamo sa iyo na kailangang patunayan or kailangan may ebidensya. Okay? Pinatay na lang. Ayan, extrajudicial killing. Paglabag yon sa tinatawag na right to due process. Ang dapat tandaan sana ng ating mga magiging pulis, kaya kumukuha yung iba dyan ng CSC, yung mga magiging pulis po dyan, ano po, ay maximum tolerance po tayo. Maximum tolerance. Ibig sabihin, as much as possible, ay kailangan nating i-tolerate ang ating mga citizen or yung mga citizens ng Philippines. Kasi sabi sa konstitusyon, ang highest authority of the land is its citizen. Kaya nga ang tawag sa atin ay republic o republika. Ano po? Kaya si police officer, ang tawag sa atin sir at ma'am kapag hinuhuli tayo or pinapara tayo. Kasi nga, public servant sila. Ano po? Okay? Hindi baril lang ng baril. Di ba? O nanlaban. Suntukan lang, ang panuntok lang ang panglaban ng tao, binaril. Maximum tolerance ba yun?